Isang retiradong ama na nagsumikap sa loob ng 45 taon sa mga minahan upang mag-iwan ng magandang kinabukasan, ang nagtitiis ngayon sa gutom at lamig sa loob ng isang malungkot at tila pinabayaang tahanan. Sa kabila ng kanyang malaking pensyon na nagkakahalaga ng 400,000 piso buwan-buwan, pinipili niyang manahimik. Tinitiis niya ang bawat tipid na rasyon ng pagkain at ang kawalan ng pagpapahalaga mula sa sariling anak. Natatakot siyang maiwan sa ganap na pag-iisa. Ngunit ang lahat ng pait at lihim na ito ay malapit ng magbago. Isang gabi, dumating ang kanyang matalinong kapatid na babae na isang dating prosecutor upang maghapunan. Sa harap ng hapagkainan, nagawa nitong magtanong ng mga bagay na nagpalabas ng katotohanan. Isang pag-uusap na nag-alis ng maskara ng mapagkunwaring pag-aaruga. Ang matalas na pagsusuri ng kapatid ang naging susi upang matuklasan ang isang nakagigimbal na lihim na nagpabago sa lahat. Palaging eksakto sa 5:30 ng umaga kung gumising si Cedric Blackwell. Kahit lumipas na ang 10 taon mula nang siya ay magretiro sa kanyang trabaho, ang nakasanayang gawi ng maagang paggising ay hindi na nawala sa kanyang sistema. Ito ay nanatiling nakaukit sa kanyang mga buto, isang permanenteng marka ng nakaraan. Subalit ngayon sa kanyang edad na 73 taon, wala na siyang dahilan upang magmadali. Wala nang binalbawang mukha na kailangang ayusin o plansyadong polo na kailangang isuot para sa mga formal na pagpupulong ng mga eksperto sa unibersidad. Sa halip, ang tanging ginagawa niya sa madaling araw ay ang maglakad-lakad ng walang patutunguhan. Naglalakad sa loob ng mga silid ng kanyang malaking bahay. Isang tahanan sa lalawigan na tila mas nagiging dayuhan at mas lumalamig sa bawat araw na dumarating. Ang bawat sulok ay tila unti-unting nawawalan ng init ng isang tunay na pamilya. Sa umagang ito, habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng kusina, dinala ni Cedric ang kanyang mga hakbang patungo sa refrigerator. Binuksan niya ang pinto nito at isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Walang laman. Muli na namang walang laman ang lalagyan ng pagkain. Ang natira na lamang sa malawak na estante ay kalahating bote ng gatas at isang maliit, matigas at tuyong piraso ng keso na nakalatag sa sulok. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda habang nakatitig sa kaawang-awang tanawin. Naalala niya ang mga lumang ekspedisyon niya noon sa kabundukan ng Sierra Madre, kung saan kahit sa gitna ng kagubatan ay hindi niya naranasang magutom ng ganito. Ngunit ngayon, sa loob ng kanyang sariling pamamahay, ang kakulangan ay naging isang madalas na bisita. Naupo si Cedric sa tabi ng bintana, hawak ang baso ng malamig na gatas. Tumingin siya sa labas sa kanyang napabayaang bakuran na dati ay puno ng mga halaman. Sa kanyang isip, nagsimulang maglakbay ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Kung buhay pa ang kanyang may bahay, ang kusinang ito ay mapupuno ng bango ng bagong salang pandesal at mainit na kape. Ang bawat umaga ay magiging isang simpleng pagdiriwang ng pagmamahal. Subalit ang katahimikan ngayon ang pumalit sa mga tawa at kwentuhan. Ang katahimikan, isang mabigat na salita na tila naging permanenteng kasama niya sa buhay. Sinubukan niyang aliwin ang sarili sa pag-iisip na darating din ng kanyang anak upang magdala ng mga groceries. Ngunit ang katotohanang siya ay umaasa na lamang sa limos ng sariling oras ng iba ay nagdulot ng banayad na kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, pinili ni Cedric na maging matatag. Ang isang lalaking binuo ng karanasan sa pag-aaral ng matitigas na bato sa ilalim ng lupa ay hindi madaling mabuhay sa pansamantalang hirap ng buhay sa ibabaw nito. Umaga pa lamang at ang araw ay patuloy na sisikat
Habang tinitingnan ang kalahating bote ng gatas, napabuntong hininga na naman si Cedric. 3 araw pa. 3 mahabang araw ang kailangan niyang lipasin bago dumating ang kanyang anak na si Terence para sa lingguhang rasyon ng mga groceries. Sa tuwing darating ito, isang salita ang palaging naririnig ni Cedric: pagtitipid. Yan ang palaging katwiran ni Terence. Ang salitang pagtitipid ay naging parang isang pader na humaharang sa bawat pangangailangan ni Cedric. Ginamit ito ng kanyang anak upang unti-unting bawasan ang lahat ng gastusin sa kanyang buhay. Binawasan ang pagkain, pinatapos ang serbisyo ng hardinero, pinatay ang silya ng seryosong sulo sa gabi. Lahat ng ito ay ginawa sa ngalan ng pagtitipid, na tila ba ang kanyang ama ay isang pulubi na walang inaasahang anuman. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa gutom. Si Cedric ay may buwanang pensyon na nagkakahalaga ng 400,000 piso. Ang salapi ay napakalaking halaga sa Pilipinas. Ang perang ito ay hindi hiningi o hiram. Ito ay bunga ng 45 taon ng kanyang tapat na paglilingkod bilang isang eksperto sa heolohiya. Ilang bundok ang kanyang inakyat, ilang gabi ang kanyang ipinuyat sa ilalim ng lupa upang pag-aralan ang mga mineral ng bansa. Ngunit nasaan ang perang iyon ngayon? Bakit ang natira na lamang sa kanyang harapan ay isang piraso ng tuyong keso? Ang mga numero sa kanyang isip ay hindi nagtutugma. Sapat ang kanyang talino sa matematika upang malaman na may mali, ngunit ang takot na maiwan sa ganap na pag-iisa ang nagpilit sa kanya na manahimik. Ang katahimikan ay naging kanyang proteksyon kahit na ito ay unti-unting pumapatay sa kanyang katawan. Naglakad si Cedric patungo sa sala at doon ay sinalubong siya ng isang malawak na kawalan. Ang silid na ito ay dating puno ng mga alaala at musika. Dito dating nakatayo ang antigong piano ng kanyang yumaong asawa na si Miriam, kung saan ang mga himig ng klasikal na musika ay pumupuno sa bahay tuwing gabi. Dito rin nakalagay ang malalaking estante na puno ng kanyang mga libro sa siyensya at mga nobela ni Miriam. Ngunit ngayon wala na ang lahat ng iyon. Ang tanging natira na lamang ay ang isang lumang sofa, isang kupas at sirain na upuan na siyang naging tulugan niya sa nakalipas na 3 taon. Inalis ni Terence ang piano at mga libro sa pagsasabing, "Inaalikabok lamang ito at hindi mo na kayang alagaan, Dad." Naniwala si Cedric dahil ang pagmamahal sa anak ay nagbulag sa kanya sa katotohanan. Ang silid na ito na dati ay puso ng tahanan, ngayon ay isa na lamang malaking kahon ng mga nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Naupo si Cedric sa gilid ng lumang sofa, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kupas na tela nito. Naalala niya ang araw kung kailan dinala ng kanyang anak ang mga truck upang ilabas ang mga mamahaling muebles. Para i-optimize ang espasyo, Dad, ang paulit-ulit na sabi ni Terence noon. Sinabi nitong kailangan nila ng pera dahil ipinanganak ang kanilang ikalawang anak at ang mga lumang kagamitan ay nagpapasikip lamang sa bahay. Tinanggap iyon ni Cedric ng walang reklamo. Hindi dahil sa siya ay lulandan, kundi dahil sa matinding pangungulila. Matapos pumanaw ang kanyang asawang si Miriam dahil sa kanser, ang bahay ay naging parang isang malaking libingan ng mga alaala. Ang takot na maiwang mag-isa ang nagtulak sa kanya na ibigay ang lahat sa kanyang tanging anak. Naisip niya, ano pa ba ang halaga ng mga material na bagay para sa isang matandang tulad niya? Ang mahalaga ay ang kanyang pamilya. Subalit sa katahimikan ng gabi, madalas niyang maalala ang mga huling salita ni Miriam. Ang kanyang asawa ay may pambihirang kakayahan na makita ang totoong kulay ng mga tao. Binalaan siya nito noon tungkol kay Esther, ang manugang na pinakasalan ni Terence. Mag-ingat ka sa babaeng yan, Cedric, ang madalas na bulong ni Miriam noong nabubuhay pa ito. Ang nakikita lamang niya sa ating anak ay isang pitaka at ang ating mga ari-arian.
Noong mga panahong iyon, binaliwala ni Cedric ang mga salitang iyon dahil sa paniniwalang ang kaligayahan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Ngayon, napagtanto niya na tama ang kanyang asawa. Si Esther ay isang babaeng may matalas na dila at mas matalas pang titig na tumitingin sa kanya na parang isang malaking pabigat na nakaharang sa kanilang mamanahing yaman. Ang bawat pagbisita ng mag-asawa ay tila isang paalala na siya ay wala ng halaga sa kanilang bagong buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagagalit si Cedric kay Terence. Sa halip, ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Sinisisi niya ang sarili. Naalala niya ang kanyang kabataan kung saan buwan-buwan siyang nawawala dahil sa mga ekspedisyon sa malalayong lugar para sa kanyang trabaho bilang heologo. Naisip niya na baka kaya naging ganito katakaw sa salapi si Terence ay dahil sa kanyang pagkukulang bilang isang ama. Nalampasan niya ang mga unang hakbang ng bata, ang mga unang salita nito, at ang mga mahahalagang yugto ng paglaki nito. Ang kawalan ng emosyonal na patnubay ang nag-iwan ng isang malaking puwang sa pagkatao ng anak na kalaunan ay napunuan ng labis na pagpapahalaga sa pera at katayuan sa lipunan. Para kay Cedric, ang kasalukuyang paghihirap niya ay tila isang parusa, isang kabayaran sa mga pagkukulang ng nakaraan na hindi na niya kailanman mababago. Pagkatapos ng simpleng almusal, naglakad si Cedric patungo sa tabi ng refrigerator kung saan nakalagay ang lumang landline na telepono. Ito na lamang ang natitirang koneksyon niya sa labas ng bahay. 1 taon na ang nakalipas mula nang kunin ni Terence ang kanyang cellphone sa katwirang, "Masyadong mahal ang bayad buwan-buwan, Dad, at hindi mo naman kailangan yan." Ang pag-alis sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan ng malaya ay tila pagputol na rin sa kanyang ugnayan sa mundo. Isang biglang tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang malakas na kuliling nito ay nagdulot ng kaunting kaba sa puso ng matanda. Dahil sa nakalipas na ilang buwan, walang sino man ang tumatawag sa kanya maliban na lamang kung may emergency. "Magandang umaga, si Cedric Blackwell ito," wika niya habang hawak ang lumang natanggap na telepono. "Mr. Blackwell, si Chloe po ito mula sa Botica." Ang magalang na boses ng isang tapat na empleyado ang narinig niya sa kabilang linya. "Ipinapasabi po ng inyong anak na hindi pa po handa ang inyong mga gamot para sa alta presyon at arthritis ngayong linggo. May problema po muli sa inyong insurance." Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Cedric. "Salamat, Chloe. Hihintayin ko na lamang," sagot niya bago dahan-dahang ibaba ang telepono. Ang sakit sa kanyang mga kasukasuan ay nagsimula na namang kumagat dahil sa malamig na panahon at ang balitang ito ay tila nagpadagdag sa bigat ng kanyang katawan. 2 buwan na itong nangyayari. Palaging may problema sa insurance na pinamamahalaan ng kanyang anak kahit na alam ni Cedric na ang kanyang nakaraang kumpanya ay nagbigay ng buong proteksyon para sa kanyang kalusugan. Naupo si Cedric sa kanyang lumang upuan habang iniisip ang buwanang ulat ng gastusin na ibinibigay sa kanya ni Terence. Inis mga bayarin sa kuryente, ang presyo ng mga mumurahing dilata, at ang halaga ng mga gamot na palaging nadidelay. Sapat ang galing ni Cedric sa matematika upang makita na ang mga numero ay hindi nagtutugma. Ang 400,000 piso na kanyang pensyon ay hindi dapat nagiiwan sa kanya sa ganitong karumal-dumal na kalagayan. May malaking bahagi ng perang nawawala at alam niya kung sino ang kumukuha nito. Subalit sa kabila ng malinaw na katotohanan, pinili pa rin ni Cedric na manahimik. Ang katahimikan ay hindi dahil sa siya ay lulandan o kulang sa talino. Ito ay dahil sa matinding takot. Natatakot siya na kung kanyang kakaharapin si Terence tungkol sa nawawalang pera, ang kanyang anak ay tuluyan ng hindi babalik.
Mas pipiliin pa niyang tiisin ang gutom at sakit ng katawan kaysa ang harapin ang ganap na pag-iisa at ang posibilidad na itapon sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Habang nakaupo si Cedric sa tabi ng malamig na kalan, iniisip kung paano pagkakasyahin ang natitirang kaunting beans para sa kanyang hapunan. Biglang muling nyanig ng tunog ng landline ang buong kusina. Ang bawat kalansing ng lumang telepono ay tila mas malakas ngayon, isang babala na may darating na pagbabago. Dahan-dahan niyang binuhat ang natanggap ng telepono, ang kanyang puso ay may kakaibang kaba. Sa kanyang edad, ang mga biglaang tawag ay madalas na hindi nagdadala ng magandang balita. Cedric, ako ito, ang kapatid mo, si Oona. Sa sandaling marinig ang boses na iyon, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Cedric. Si Oona, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na hindi niya nakita o nakausap sa loob ng 6 na mahabang taon. Matapos ang libing ng kanyang asawang si Miriam, si Oona ay bumalik sa Philadelphia dahil sa kanyang mabigat na tungkulin bilang isang iginagalang na prosecutor. Ang kanilang komunikasyon ay unti-unting naging madalang hanggang sa mauwi na lamang sa mga maikling pagbati tuwing Pasko sa pamamagitan ng mga sulat na madalas ay si Terence pa ang nag-aabot. Oo na, napatawag ka? May problema ba? Ang nauutal na tanong ni Cedric, hindi maitago ang labis na pagkagulat. Bakit kuya? Kailangan ko ba ng espesyal na dahilan para kumustahin ang nag-iisa kong kapatid? Ang may halong biro, ngunit mapagmahal na sagot ni Oona sa kabilang linya. May trabaho si Lloyd sa Pendleton sa susunod na linggo at sasama ako sa kanya. Naisip kong dumaan diyan sa bahay mo para maghapunan sa Miyerkules ng gabi, mga 6:00. Miss Nakita, Big Brother. Matapos ibaba ang telepono, nanatiling nakatayo si Cedric sa gitna ng kusina. Ang kanyang puso ay napuno ng magkahalong galak at matinding takot. Masaya siyang makikita muli ang kanyang kapatid, ngunit nang lumingon siya sa paligid, binalot siya ng matinding hiya. Tiningnan niya ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng mga mata ni Oona, ang mga cabinet na walang laman, ang refrigerator na may kalahating bote na lamang ng gatas, at ang mga pader na may mga bakas ng kupas na pintura kung saan dating nakasabit ang mga larawan ng kanilang pamilya. Si Oona ay hindi isang ordinaryong bisita. Siya ay isang bihasang prosekutor na binuo ang karera sa pagtuklas ng mga kasinungalingan sa loob ng korte. Isang tingin pa lamang nito sa isang tao, alam na nito kung may itinatagong lihim. Paano niya itatago ang katotohanang ang isang iginagalang na heologo na may malaking pensyon ay namumuhay na parang isang estranghero sa sarili nitong bahay? Ang takot na madiskubre ang kanyang kalagayan ay nagsimulang magdulot ng bagong bigat sa kanyang dibdib. Habang ang mga araw patungo sa Miyerkules ay dahan-dahang umuubos sa kanyang natitirang oras. Nang malaman ni Terence ang balita tungkol sa pagdating ni Tita Oona, ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Isang matinding takot ang gumuhit sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kabilis makatuklas ng anomalya ang kanyang tita mula noong ito ay isang prosecutor pa. Ang takot na mabunyag ang kanyang mga ginagawa ay nagtulak sa kanya sa isang mabilis at natatarantang pagkilos upang pagtakpan ang katotohanan. Kaagad na nagdala si Terence ng ilang lumang muebles mula sa kanyang sariling basement upang punan ang malalawak na bakante sa sala ng ama. Naglagay siya ng isang florera ng mga artipisyal na bulaklak sa ibabaw ng mesa at isinabit ang isang lumang orasan sa pader na tila ba ang mga hiram na palamuting ito ay sapat na upang magmukhang mainit at maayos ang tahanan. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamadali na parang isang direktor na nag-aayos ng entablado para sa isang mapanlinlang na dula. Matapos iayos ang mga kagamitan, humarap si Terence kay Cedric na may seryosong at nanginginig na boses.
Kinuha niya ang 200 dolyar mula sa kanyang pitaka, isang barya lamang kung ihahambing sa 7,000 dolyar na buwanang pensyon ng kanyang ama, at iniabot ito para sa ihahandang hapunan. Dad, gamitin mo ito para sa pagkain natin, ang utos ni Terence, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mariin. Ngunit may isang bagay akong hihilingin sa iyo. Huwag na huwag kang magbabanggit ng anuman tungkol sa ating pananalapi kay Tita Oona. Usaping pampamilya ito, at ang mga abogado na katulad niya ay mahilig lamang magpalaki ng mga simpleng bagay. Tumango na lamang si Cedric habang pinapanood ang kanyang anak na patuloy na nag-aalala sa magiging impresyon ng bahay. Batid ng matanda na ang huwad na pag-aarugang ito ay hindi para sa kanyang kagalingan, kundi para sa proteksyon ng sariling interes ng anak. Ang mga pekeng bulaklak at hiram na upuan ay naging simbolo ng isang malaking kasinungalingan na malapit ng harapin ang isang matatag na bagyo. Habang papalapit ang oras ng pagkikita, ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas lalong bumigat. Alam ni Cedric na ang entabladong binuo ni Terence ay gawa lamang sa marupok na karton at isang maling hakbang lamang ay sapat na upang tuluyang gumuho ang buong dula sa harap ng katotohanan. Eksaktong 6:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Sa bawat tunog nito, tila lalong sumikip ang dibdib ni Terence habang si Cedric naman ay huminga ng malalim bago niya binuksan ang pinto. Naroon si Oona, tuwid ang tindig at may marangal na aura, kasama ang kanyang asawang si Lloyd. Ang magkapatid ay nagyakap ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangungulila mula sa nakaraan. Ngunit ang init ng pagsalubong ay agad na napalitan ng kakaibang lamig nang makita ni Oona si Terence na nakatayo sa sala. Nagpasya ang anak na manatili para sa hapunan. Isang biglaang desisyon na alam ni Cedric na may layuning magbantay at sumupil sa anumang katotohanang maaaring lumabas. Naupo ang lahat sa paligid ng hapagkainan kung saan nakahain ang mga inihandang pagkain. Ang sining ng pagtatanong ng isang bihasang prosecutor ay hindi nagtagal upang magsimula. Lumingon si Oona sa paligid ng silid. Ang kanyang matalas na mata ay tila sumusuri sa bawat sulok ng huwad na tanghalan na binuo ni Terence. Napakaluwag naman ng bahay mo ngayon, Cedric, puna ni Una habang ibinababa ang kanyang kubyertos. Nasaan ang paboritong piano ni Miriam at ang malalaking istante ng iyong mga libro? Mabilis na sumabat si Terence na may kasamang pilit ng ngiti. Nagpasya po si Dad na gawing simple ang buhay, tita. Masyado na pong mahirap alagaan ang ganyang karaming kagamitan sa kanyang edad. Itinaas ni Oona ang kanyang isang kilay, isang kilalang senyales ng matinding pagdududa. Talaga, Cedric, ikaw na nabuhay sa pag-iipon ng mga libro at mineral ay biglang naging mahilig sa malawak na kawalan? Hindi doon nagtapos ang paggisa ni Oona. Nang mapag-usapan ang tungkol sa mga apo, buong pagmamalaking sinabi ni Terence na si Oliver ay patuloy na tumutugtog sa orkestra ng paaralan. Subalit agad itong nabasag nang maalala ni Cedric ang katotohanan. 1 taon na ang nakalipas mula nang patigilin ni Terence ang bata sa pag-aaral ng musika dahil sa panghihinayang sa matrikula. At nang mapansin ni Oona ang pangangayayat ng kanyang kuya at magtanong tungkol sa kalusugan nito, mabilis na nag-imbento si Terence ng isang kwento tungkol sa isang Dr. Freeman at sa isang istriktong diet na kailangan nitong sundin. Alam ni Cedric na walang ganoong doktor. Ang bawat salita ng kanyang anak ay naging isang marupok na sinulid ng kasinungalingan. Ang hapagkainan na dapat ay lugar ng pagsasasama ay opisyal nang naging isang tahimik ngunit matinding larangan ng digmaan. Hindi na nagtagal at ang hangin sa loob ng silid ay naging napakabigat para kay Terence.
Ang bawat tanong ni Oona ay parang isang matalim na palaso na tumatama sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan, at ang bawat banayad na paggisa ng dating prosekutor ay unti-unting pumutol sa kanyang natitirang pasensya. Hindi na niya kaya. Ang presyur ng pagiging huli sa sariling bitag ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanyang maingat na binuong karakter. Biglang tumayo si Terence mula sa kanyang upuan, dahilan upang dumanas ng matinding kalansing ang mga kubyertos sa mesa. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at kahihiyan, at sa isang iglap ang kontrol na pinakaiingatan niya sa buong gabi ay tuluyang naglaho. "Sige, gusto ninyong malaman ang totoo?" Ang pasigaw na hamon ni Terence, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang mga sulok ng bahay. "Oh, ibinibigay ko ang buong $7,000 na pensyon ni Dad kay Esther buwan-buwan. Lahat ng iyon ay napupunta sa aking asawa." Tumingin siya kay Oona na may halong poot at isang kakaibang uri ng pagmamalaki. Sinabi niya na ang pera ay ginagamit upang bayaran ang kanilang marangyang pamumuhay sa isang eksklusibong subdivision, ang pag-aaral ng mga anak sa mga mamahaling pribadong paaralan, at ang mga pamumuhunan na pinamamahalaan ni Esther upang mapanatili ang mataas na katayuan ng kanilang pamilya sa lipunan. Para kay Terence, ang kanyang ama ay hindi na nangangailangan ng ganoong kalaking salapi sa kanyang edad, kaya't mas makatwiran na ang pondo ay mapunta sa mga taong may kinabukasan. Nanatiling tahimik si Cedric habang nakikinig sa mga salita ng kanyang anak. Ang bawat katagang lumalabas sa bibig ni Terence ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa kanyang puso. Ang bata na binuhat niya noon, ang tanging dugo at laman na iniwan ni Miriam, ay opisyal nang nagpahayag na ang halaga ng kanyang ama ay katumbas na lamang ng isang buwanang tseke. Wala nang natitirang pag-aalinlangan. Ang maskara ng isang mapagmahal at nag-aalalang anak ay tuluyan ng nalaglag sa sahig ng kusina, na nag-iwan lamang ng isang sakim na lalaki na handang ubusin ang sariling ama para sa sariling pakinabang. Ang pag-amin ay tapos na, at ang katahimikan ng gabi ay handa ng magdala ng kaparusahan. Isang mapanghamong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Terence matapos ang kanyang pag-amin. Tumingin siya kay Oona na may paniniwalang wala itong magagawa upang siya ay saktan o ihabla sa korte. Sa kanyang isip, ang paghawak niya sa bank account ng ama ay ganap na legal dahil kusa itong ipinagkatiwala sa kanya ni Cedric nung pumanaw ang kanyang ina. Nung mga panahong iyon, ang tiwala ng isang ama ang naging pinakamalakas niyang kalasag upang gawin ang lahat ng kanyang hiling. Subalit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal sa kanyang mukha. Dahan-dahang kinuha ni Oona ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag at iniharap ang screen nito kay Terence. Isang application doon ang patuloy na nagre-record ng bawat salita, bawat sigaw, at bawat pag-amin na binitawan ng anak mula pa nang magsimula ang kanilang hapunan. "Masyado kang naging kumpiyansa, Terence," ang malamig na pahayag ni Oona habang itinatabi ang telepono. "Ang pag-amin mo sa harap ng mga saksi ay sapat na upang gumuho ang iyong mundo. Ngunit higit pa riyan, bago ako pumunta rito, dumaan ako sa bangko ng iyong ama sa Pendleton. Mayroon akong hawak na power of attorney na ibinigay sa akin ni Cedric maraming taon na ang nakalipas, bago pa man pumanaw si Miriam, isang dokumento na hindi mo alam na umiiral." Nanlaki ang mga mata ni Terence at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Sinimulan ni Oona na ilatag ang lahat ng kanyang natuklasan mula sa pagsusuri sa mga bank statement ng kanyang kuya. Ang $7,000 na pensyon ay hindi lamang basta ibinibigay kay Esther. Ito ay inililipat sa isang peking account sa ilalim ng pangalan ng manugang upang iwasan ang pagbabayad ng buwis.
At mas malala pa, nabisto rin ang paggaya sa pirma ni Cedric sa ilang mga legal na dokumento upang ibenta ang ilang mahahalagang ari-arian ng matanda nang walang pahintulot nito. Napatitig si Terence sa mesa habang ang bawat salita ng kanyang tita ay tila isang mabigat na hatol na nag-aalis sa kanyang kalayaan. Ang buong akala niya ay sapat na ang kanyang talino bilang isang financial analyst upang maitago ang kanyang mga bakas sa ilalim ng lupa. Ngunit sa harap ng isang bihasang kuukong Tobien na tulad ni Oona, ang kanyang maingat na binuong plano ay naging isang marupok na bitag na ngayon ay unti-unting sumasakal sa kanyang sariling leeg. Wala nang urungan. Ang katotohanan ay ganap nang nakalabas sa liwanag. Tumingin si Cedric ng diretsyo sa mga mata ni Terence. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang huling hibla ng tiwala ay tuluyan nang naputol matapos makita ang kawalan ng pagsisisi ng kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, pinili niya ang manahimik upang mapanatili ang kapayapaan. Subalit ang katahimikang iyon ay hindi kahinaan. Ito ay ang pagtitipon ng lakas para sa tamang panahon. O na, ang banayad ngunit maring sabi ni Cedric habang nakatitig pa rin sa anak. Gawin mo ang nararapat ayon sa batas. Huwag mo siyang tingnan bilang pamangkin mo. Tingnan mo siya bilang isang taong kailangang managot sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Humarap si Oona kay Terence na may kasamang malamig at formal na tinig na nagpapahiwatig ng isang huling babala na walang puwang para sa negosasyon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, Terence, ang pagbibigay ng ultimatum ng dating prosecutor. Una, ibabalik mo ang bawat sentimo na kinuha ninyo ni Esther sa account ng iyong ama sa loob ng nakalipas na 5 taon, kasama ang lahat ng muebles at mga larawan na inilabas mo sa bahay na ito sa loob ng 48 oras. At pipirmahan mo ang dokumentong nagtatanggal sa lahat ng karapatan mo sa pamamahala ng kanyang pananalapi. Kung hindi, ang pangalawang pagpipilian ay ang harapin ako sa korte, kung saan titiyakin kong gugugulin mo ang susunod na 10 taon ng iyong buhay sa loob ng kulungan para sa kasong panloloko at pag-abuso sa pananalapi ng matatanda. Napasandal si Terence sa upuan, tuluyan ng supjo ang kanyang mundo. Ang takot sa kahihiyan at sa nalalapit na pagkawala ng kanyang kalayaan ang nagpilit sa kanya na tumango at tanggapin ang unang kondisyon. Pagkalipas ng 1 linggo, ang tahanan ni Cedric Blackwell ay muling nagbago. Ibinalik ng mga manggagawa ang lahat ng kagamitang nawala. Ang mga estante ay muli nang napuno ng mga aklat sa heolohiya. At ang mga larawan ng pamilya ay muling nakasabit sa mga pader. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang antigong piano ni Miriam ay nagbalik sa dati nitong pwesto sa tabi ng bintana. Nakatayo si Cedric sa sala habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa kanyang maayos at malinis na bakuran. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang mga daliri sa mga tip ng piano, isang malalim at magandang nota ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hindi na ito ang tunog ng kalungkutan o kawalan. Ito ang himig ng kapayapaan. Isang tahimik na pagwawasto sa mga mali ng nakaraan. Ang mahabang panahon ng pagtitiis ay natapos na at sa wakas, si Cedric Blackwell ay malaya na upang mabuhay ng may karangalan at tunay na katahimikan sa kanyang puso. Salamat sa panonood. Mag-comment at mag-subscribe sa amin. Pindutin ang bell icon. Paalam po sa inyo.